welcome ulit sa panibagong edisyon ng inyong paboritong Evening Habit sa DWIZ. Evening Habit muna, Kim, ang sasabihin ko. Ito pa rin po ang Life Balance. Kasama pa rin ang inyong taong bahay dito sa Aliw Broadcasting Corporation, Daryl Justin. Sa isang oras ng ating talakayan, kasama at katuwang pa rin natin sa episode na ito, ang Makati Medical Center, the hospital with the heart. Siyempre, saan man napapanood mapakinggan, 882 Metro and Mega Manila sa DWIZ News TV, Aliw Channel 23 sa inyong mga telebisyon at online. Meron tayong news website, www.dwiz882am.com. Meron din tayong mobile app, DWIZ, sa iOS at Android devices ninyo. At nabanggit ko online, live streaming po, live na live sa Facebook page at YouTube channel ng DWIZ 882. At inform ko na rin kayo, pagka napapanood nyo to on Saturdays, nasa YouTube channel din po ito ng Aliw Channel 23. Kaya i-subscribe din, mag-subscribe din kayo sa ating YouTube channel. Gaya nga na sabi namin, huwag kalimutan like, follow, subscribe, share, and comment ang inyong mga katanungan at reaksyon para sa episode natin ngayon. At ang pag-uusapan natin is something that's trending. Saktong-saktong pag-uusapan natin ay AIDS. Pero bibigyan ko yan ng clue. Meron na palang bagong tawag ito. At alamin natin, ma'am, sa kabuuan ng ating episode. Kasama natin in studio, isang adult infectious diseases specialist, syempre mula sa Makati Medical Center, si Dr. Maria Carcela Aguilera o si Doc Maricel. Doc Maricel, welcome po. Magandang araw. Ang araw din naman. Ayun, Doc, thank you sa pagpunta dito. Alam kong nakapagod din bumiyahe mula Makati to Pasig. Pero thank you for taking the time to join us for our episode for today. Doc, unahin ko na po. Yung iba naman kasi is really aware of the term AIDS, 'di ba? Pero nabalitaan ko rin po na meron palang change of name dito sa AIDS. Can you elaborate and help us understand this one? So, yung AIDS ay meron kaakibat na stigma. Malaki yung stigma. So, para matanggal yung stigma doon, binago na siya, ginawa na siyang. So, the WHO calls it now advanced HIV disease. Saka, para din makita yung advances to HIV, so people living with HIV now live a longer life. So na siya, parang chronic disease na lang siya. Dalala lang ng tao, pero kayang-kaya niyang mabuhay with it. So it's just to reflect the advances made on the disease and to remove the stigma from naming a disease with AIDS. It has been attached to a lot of stigma. Yeah. So, nalilabel na yung tao na Which also entails, discrimination. Lalo na pag sinasabi ng yung isang tao ay diagnosed or merong AIDS, meron na kagad kaakibat na negative stigma at saka meron na nagiging discrimination na nangyayari with other people, di ba? Pero speaking of this, ulit, Doc, advanced HIV, tama ba ako? Yes. Yes, advanced HIV. So, explain niyo po muna sa amin, Doc, ano nga ba yung HIV at ano yung difference netong HIV ngayon sa sinasabing advanced HIV? Sige. So, ang HIV, human immune deficiency virus, in short, HIV, isa siyang virus na nakukuha, bloodborne disease, nakukuha siya sa pamamagitan ng sexual contact, blood transfusion, o kaya yung tao o yung batang pinanganak sa nanay na merong HIV infection na hindi pa nagagamot. So, ang ginagawa ng virus na to, sinisira niya or pinapababa niya yung immune system na kung hindi nagagamot, there's a long period, mahaba yung panahon na nasa katawan siya na hindi pa nakikita yung sintomas. Kasi nagkakaroon lang ng sintomas kung meron ng mga infection associated sa pagbaba ng immune system. Kaya yung HIV, hindi talaga siya yun yung nagpapatay sa tao. Yung infection associated dun sa pagbaba ng immune system, yun yung nagpapatay sa tao. So, ang importante, pag matest ka early, magagamot ka kaagad, mabibigyan ka kaagad ng antiretroviral, yung gamot para sa makontrol yung HIV, hindi na kailangang maging advanced HIV disease. Ang advanced HIV disease, yun yung status
or stage na hindi nagagamot yung tao ng matagalan. So, the virus is allowed to incubate sa katawan, which can happen for mga 4 to 10 years, no? Okay. Na nag-incubate sa katawan na hindi bumababa yung immune system. Ngayon, pag bumaba na yung immune system, ang tawag natin dun sa cells ng immune system na apektuhan ng HIV, yung CD4 cells, pag bumaba yun sa less than 200, yun na yung tawag doon, advanced HIV disease. Okay. Na dati, acquired immune deficiency syndrome, AIDS. AIDS. Oh. Doc, gaya ng na-share ninyo kanina, yung pagkakaroon ba ng HIV at saka ng advanced HIV, yung the way how a person would get those diseases or those viruses is one and the same o may pinagkaiba pa? Iisa lang, kasi isang virus lang naman Okay. yun. So, ang ano lang nun is stages. Aha. So, pag na-expose ka doon sa taong may HIV, tapos nakuha mo at nag-take yung infection sa katawan mo, it takes some time. So, may mga stages na pinagdadaanan ang katawan hanggang bumaba na masyado yung immune system. So, yun lang yun. Iisang virus lang yun. Is there a way, Doc, kasi other people, gaya nga na nabanggit ko, di ba, if someone is diagnosed, lumalayo, nadidiscriminate na yung mga tao. So, kasi kadalasan it's associated with sexual interactions, right? Yun yung kadalasan na aware yung mga tao. Pero through means of touching one person who's diagnosed, like kunwari nag-rub lang yung elbow so yung balat nila, may way ba na matatransmit din to from one person to another? Hindi. Malaking myth yan. Di ba? Naalala nyo yung picture ang pinaka-iconic na picture ng HIV campaign is yung niyakap ni Lady D yung taong may HIV doon sa hospital sa UK. Kasi hindi siya nakakahawa by touching. So, nakakahawa lang yung HIV through, as I said earlier, blood transfusion. There has to be an exchange of blood, sexual contact, and vertical transmission or nanay papunta doon sa bata. Okay. Sa binubuntis niyang bata. Among those three, Doc, sa setup natin dito sa Pilipinas, ano yung pinakakaraniwang reason kung bakit nadadiagnose ang isang tao? Ang epidemya ng Philippines, ng HIV sa Philippines is focused dun sa men having sex with men. So, 98% of the people diagnosed with HIV ay dun sa men having sex with men. But yun, dahil nga isa yun sa form of transmission, sexual contact. Okay. And speaking of sexual contact, Doc, parental guidance, lalo na doon sa mga magulang na may kasamang batang nanonood ng program natin at nakikinig sa programa natin ngayon. Actually, Doc, ito medyo striking nga eh. The youth of today, yung mga kabataan, aware naman siguro tayo na it's not really rampant, but so to say, marami ang mga kabataan na bukod sa natatakot at nahihiyang magtanong because they're already having sexual contact at a very young age, ano ba dapat, Doc, yung kailangang malaman nitong mga kabataan ngayon? Not really just kabataan, but everyone who's listening and viewing us right now, lalo na sa tinatawag na safe sex o yung ligtas na pakikipagtalik at yung paggamit ng mga protection like condoms? So, as you know, part nung reproductive health as well is sexual education in schools, no? Yep. So, ang malala nga sa ating epidemic, 80% are amongst the ages of nung nadidiscovering HIV are amongst the ages of 18 to 34 years old, which is somehow mga kabataan talaga. Kaya medyo makikita mo merong kakulangan doon sa sexual education, and one of the forms of avoiding or preventing
having HIV is through the use of condoms, which are heavily promoted ng mga health centers. Dapat ang HIV program also provides free condoms dun sa mga HIV treatment hub. So, isa siguro sa ating kakulangan bilang sosyedad is we don't talk about sex openly, about how it can be prevented, and in one of the surveys sa mga kabataan that was done by isang marketing group, yung Tangere, alam naman ng mga bata, pero hindi lang nila alam kung saan sila kukuha ng information. Yung kaalaman andyan, pero yung kaalaman kung saan ang access, saan sila makaka-access, hindi ganun ka-taas. Tapos, alam din nila na may PrEP. Yung PrEP is pre-exposure prophylaxis. So, kung pwede namang may gamot na iinumin para din ma-prevent ang pagkakakuha ng HIV. This is also provided by the government for free. Okay. So, iinom ka lang ng gamot, more than 90% of the time mapiprevent na makakuha ka ng HIV. So, mataas din pala talaga So, rito. PrEP ang tawag doon. Okay. So, sana maintindihan at sana matake note din ng ating mga nakikinig at nanonood ngayon. Ngayon naman, Doc, dako tayo sa mga sintomas and diagnosis na pwede dito. Ano bang mga physical signs that someone should look out for na baka mamaya, medyo red flag na, I have to go see a doctor and have myself checked? Wala kasing klarong sintomas kasi sinabi ko nga sa'yo, no? It takes a long time para mag-manifest yung infection. So, yung mga opportunistic infection, ang tawag namin doon, AIDS-presenting illnesses, parang huli na yun. Okay. Advanced stage na sila. So, ang importante na malaman ng lahat ng mga kabataan who are having sexual encounters is mag-test. Okay. Ang mag-test early kasi wala namang mawawala pag nag-test ka, no? Just para sa sarili mo lang yun. Anywhere you can access the test in any health hub. Maraming may mga HIV treatment hub. So, meron dong free rapid testing. Okay. Na 1 minute lang maalalaman mo na ang status mo. Meron din, hindi pa ganun kakalat na ginagamit natin ngayon is yung self-testing. Pero, ang importante, if you have unprotected sex or if you have, hindi ka masyadong sigurado dun sa naging ka-sex mo or ka-sexual encounter mo, then you need to test. So, if you're sexually active, you need to test at least twice a year. Okay. So, the earlier you discover, the earlier na mabigyan ka kaagad ng ARV. Kasi pag na-discover ka naman at the same day na matest ka, mabibigyan ka na kaagad ng antiretroviral drug nung treatment facility. Okay, so nabanggit nyo kanina, Doc, is unprotected sex. As much as possible, kailangan. Tapos ngayon, kung active sila sa kanila, kung sexually active sila, at least twice, di ba? So you have to take it twice a year. Ngayon naman, Doc, yung mga nagkakaroon ng sexual interactions with people who are protected, what do you advise them? Is it safe to say na kung may protection sila, 100%, hindi na nila makukuha ito? Pwedeng pa rin kasi hindi mo naman alam may na-break ang condom, na hindi mo yan masisigurado, no? So if you're sexually active, the most prudent way or the best way is for you, and you're young and is just to test, because the test is free. Yeah. And it's a life-saving test. So we even encourage doctors also to offer the test to anyone who comes to their clinic
who's sexually active. Okay. Speaking of having tests or taking the test for you to know, just to be sure, it's more of a safety measure, safety net for people to know, di ba? Aside, I'm sure sa Makati Med Doc, you offer these tests readily available to Yes. everyone, right? Aside from those tests, may mga ginagawa pa ba kayo? Like counseling and things of that nature and education as well to the patients so they would know what they need to do? So what in laboratories, no, there is voluntary counseling and testing Okay. before you do the test. Before you do the test, so it's a law of the government that people will need to undergo voluntary counseling and testing. So also in clinics, we also counsel the people who volunteer to test, because of course if your test becomes positive, or even if your test becomes negative, we counsel as to how often they should test. If their test becomes positive, we counsel them as to the next steps. And it's safe to say, and I think, correct me if I'm wrong na lang, Doc, na once you get tested and you're positive, dapat yung partner o partners, kasi, well, sadly, yung iba, they have multiple partners who they have sexual interaction. Right then and there, di ba, dapat, Doc, they should also be tested, right? We encourage them to inform because testing is voluntary. We encourage them to inform their partners or their present partner or their other partners to test as well. Okay. Ngayon naman, Doc, say for instance, someone got tested and someone is positive. Aside dun sa na-mention ko, ano pa ba yung mga next steps? Particularly sa inyo sa Makati Med, what are the next steps that you do to help out the patient? So, kami sa Makati Med, we're one of the private-public mix treatment hub. We have an HIV treatment hub. Yeah. We have a cohort of about 3,000 people who we're taking care of for this purpose. Yeah. So, pag na-test sila, halimbawa, nag-test ako sa klinik ko, pag nag-positive sila, we give the ARV right away, which is accessible in our pharmacy. Okay. Ang ARV, libre lang yun kasi provided yun sa amin ng government. And the PhilHealth covers their outpatient tests. So there's an outpatient PhilHealth coverage for people living with HIV, and it's significant, no? It's about 14,000 every quarter. So we use it for their tests, their consultations. So fully covered naman sila. So walang masyadong expense na hindi mabigat para sa person who is diagnosed to have HIV to carry the disease because of the social protection that the government provides for them. Oh, at least, pero maganda na i-check nyo rin yung mga benefits na meron kayo with PhilHealth. Total, kapitbahay namin, Doc, ang PhilHealth. Nandito lang sila sa baba. You just have to check with your membership sa inyong PhilHealth, local PhilHealth office na pinakamalapit para malaman ninyo yung mga benefits and packages, lalo na dun sa mga people living with HIV and yung people who wanted to have themselves tested. Check your privileges din para naman makatulong sa inyo, not just financially, kundi physically na rin for your health as well. So, idadagdag ko lang doon sa Doc. next step. So, di magsisimula na sila ng ARV, no? Yeah. Through our Tapos, hindi rin mabigat dahil every 3 months naman ang refill nila. So, they're given medicines worth for 3 months. Oh, okay. And then, magpupunta lang sila sa facility every 3 months for their refill kasi hindi sila pwedeng pumalya, di ba? Habang buhay na silang magagamot niyan para makontrol yung disease. Pagkatapos noon, they consult with us every 6 months. And then, ang maganda with the disease, no, if they're managed, then if they become undetectable, then they do not transmit the disease anymore. So, undetectable equals untransmittable. Okay. So, yung mga may asawa, pwede silang
mag-anak na o yung magkaroon ng yung wife nila pwede nang Try na magbuntis, Yeah. mag-try magbuntis. So, if they're MSM, they can be with their partners. Maski negative, ay pwede silang makipag-partner sa person na hindi positive din. So, they can live regular lives. So, sorry Doc, medyo na-confuse lang konti. When you say undetectable, ibig sabihin 100% HIV-free na sila. So, ibig sabihin ang HIV is not a permanent na sakit or permanent na disease that someone has? No, ang HIV is unfortunately at this time has no cure yet. Okay. So, you can control and manage it na hindi bumaba ang immune system mo, pero hindi pa siya nawawala totally. Nagtatago pa siya. Kumbaga, ang description ko sa kanila ay pinipreso siya nung gamot. Okay. So, kung tanggalin mo yung gamot, pwede siyang makawala at pwede siyang dumami ulit. So, undetectable lang siya dun sa machine kasi yung PCR machine na available natin ngayon ay makakadetect lang ng up to a limit of like 20 copies or 40 copies. So, yung levels niya sa blood, mas mababa na doon. Kaya ang tawag namin, undetectable. So, undetectable, wala na rin siya masyadong virus sa blood. So, hindi na rin siya makatransmit doon sa ibang tao o makahawa doon sa ibang tao. So, yun ang ibig sabihin noon ng undetectable. Sana malinaw kasi baka mamaya magkaroon ng ibang interpretation ng mga kababayan. Ay, undetectable na ako. Baka sabihin nila, sige, larga ulit. Pero that's not the case. Pwede na silang lumarga. Pwede na larga, pero hindi to a point na ang mindset nila is wala na akong sakit. Diba? I mean, meron pa rin, sabi nga ni Doc, nakapreso o nagtatago lang. Yun na dapat na maging mindset na kailangan maging maingat pa rin. Doc, nasa unang part pa lang tayo nating conversation, pero maghahanap buhay at magpapahinga muna tayo saglit. Okay. Balikan natin mamaya. Ayun. So, sa ating pagbabalik, marami pa rin tayo pag-uusapan. Gaya nga sabi ng mga good boys dito, padala lang kayo ng tanong dahil pwede natin itanong yan sa mga succeeding episodes pa natin. Pero for now, break po muna tayo. Diyan lamang kayo, maglilipat na stasyon ng radyo ninyo at yung mga TV ninyo. Huwag nyo muna ililipat yung channel. Break lang tayo at konting balita. Magbabalik po ang DWIZ Life Balance. Mabuhay! Nagbabalik po ang DWIZ Life Balance. Katuwang pa rin natin ang Makati Medical Center, the hospital with the heart. Bago natin balikan si Doc Maricel sa ating usapin na Advanced HIV, pakinggan, panoorin muna po ninyo ang aming life hack for today. At para sa ating health tip for today, alam mo ba na ang simpleng paglakad sa gubat o parke ay makakatulong sa kalusugan mo? Ito ang tinatawag na forest bathing o Shirin-yoku. Ito ay pag-immerse sa kalikasan, damhin ang paligid, amoy ng mga puno at hangin. Dito, hindi kailangang mabilis maglakad. Ang kailangan mong gawin ay i-feel ang paligid. Nakakabawas ito ng stress hormones at nagpapabuti ng mood at mental health. Nakakatulong din ito sa immune system at blood pressure kaya subukan mong maglaan ng 20 hanggang 30 minutes sa park o di naman kaya sa gubat kung ikaw ay mahilig pumunta sa mga gubat. I-off ang gadgets, isa sa pinaka-importanting dapat yung maalala. At syempre, mag-focus sa paligid. Pansinin ang mga tunog ng kalikasan at huminga ng malalim. Kadalasan, makakatulong din dito yung mga tinatawag nilang ASMR. Kaya tandaan ito, dahil ito po ang ating health tip for today. At yan ang ating life hack for today. Pinag-uusapan pa rin natin with Doc Maricel from Makati Medical Center ang Advanced HIV. O sige, mas kilala pa rin nila, Doc, at the end of the day, mas kilala pa rin nila bilang AIDS. Ngayon naman, stigma ang pag-uusapan natin in terms of this virus or disease, Doc. If it's okay, if you're in your opinion, Doc, why do you think na marami pa rin yung mga tao na takot, nahihiya pagka pinag-uusapan ng HIV or advanced HIV or AIDS at lalo na pag nalaman na meron sila? Maraming maraming aspeto or maraming
factors associated with stigma. Una, yung self-stigma sa sarili kasi as a Catholic or as a Christian community, we label having sex as a sin. So, ang pagkakaroon ng ng sakit associated with having sex, parang punishment, ganyan. So, yun, so nagsi-self-stigmatize yung mga tao dahil kasalanan ko to, kaya nangyari sa akin. Pinaparusahan ako ni Lord, kaya ganito, ganyan. Kaya sinasabi ko nga sa kanila, bakit? Kasalanan ba ang magmahal? Yun. So, yun. So, yun yung isa yung self-stigmatization. Pangalawa is yung social stigma. Because of that as well, we label having sex as something that is not good, that is a sin. So, parang anything associated with a disease of resulting from that sexual exposure is also parang yun, tinitingnan ka na makasalanan. So in other, the fact that it's amongst people having sex with men, which is that's othered na sila, tapos having the disease pa, na-other pa, additional othering. So basically it's just having lesser respect. So para sa akin kasi ang stigmatization is judging another person as different from you. So parang yun, yung judgment at saka othering na iba yung pagtingin, hindi mo tinitingnan ang tao sa kanyang pagkatao, tinitingnan mo yung tao kung ano yung meron siya or ano yung asosasyon sa kanya. So the community actually has a lot, or the society has a lot of contribution to the rise of kasi marami ang hindi nagpapatest at marami ang makikita na natin advanced na ang sakit nila because they fear to be tested because of those factors, self-stigmatization and societal stigmatization. With these problems that you as doctors are encountering, kasi that's the reason why there's an uptick in cases, diba, is because of people having fears then of being tested and people having that notion na either A, napapahiya sila, B, nahuhusgahan sila, C, lumalayo ang tao sa kanila. Ano ang pinapayo nyo sa kanila, Doc? And what are the programs or support groups, if meron sa Makati Med, that offer help to these people, lalo na yung living with HIV? So, ang number one na protection for them is yung law, no? We have an HIV law that protects their confidentiality. Okay. Even our yung personal information law. Yeah. Also protects the Data Privacy, I think. Data Privacy Act, TPA protects them. It's a very strong law that protects their privacy. Yeah. So and as to telling their loved ones or their significant others about their status. So ang rule ko lang sa kanila, if it will cause you pain, if it will cause you misery, you can opt not to. If it will free you, then you can opt to tell them. So, kasi ang importante for them is to make sure that they take care of their health and they take care of their emotional stability as well. So, malaki kasi ang mental health baggage ng having the diagnosis. So, as to the support system, we have counselors in our hub who are also infected
people living with HIV who assist them. And then we connect them with other volunteers who will guide them. Because it's just the first year of the diagnosis, when they're adjusting to the diagnosis, that is very difficult for them. But after that, they volunteer already to assist the others to go through the journey as well. It's just holding their hand during this first year of their journey that is very crucial. So it's more of the first 365 days that Yes. we have to okay. So at least, it's a simple reminder na rin, especially doon sa mga nakikinig at nanonood sa atin, na bullying will not get you anywhere. Well, admit it or not, it's bullying pa rin naman at the end of the day when we mistreat other people, lalo na yung mga meron. So, let's be kind to one another. Ngayon naman, Doc, one more thing before I head on. Well, actually, I'll go to prevention and public health tips that we have right now. Ano po, Doc, ang sinasabi nyong, kung kayo tatanungin, pinakamabisang paraan para hindi mahawa ang isang tao ng HIV? So, ang paggagamot, is actually a treatment for oneself and treatment for society as well. It prevents spreading the disease. So, yan yung major, test early and treat early para hindi ka magkaroon ng advanced HIV disease for yourself at hindi ka makahawa. So, yun yung pinaka-major, no? Okay. Test and treat. And then ang pangalawa is if you become sexually active, you be educated. You learn what needs to be done para hindi ka mahawa from any sexually transmitted disease. So be educated. Learn things first before you jump into the water. So so these are prevention. Ang pangatlo is for the community to be more open, more supportive, and talk about sex openly. Yeah. Ayan. Something that a lot of people, because of the conservative nature that our country has, takot silang pag-usapan talaga and openly. To a point na when you talk about it, it's not supposed to be iba yung laro ng isip ko, hindi for education purposes first and foremost, di ba, Do? Kasi yung iba, admittingly, di ba? I mean, a little frank and honest dito. Pag sinabi mo kasing sex, iba na kagad ang tumatakbo sa isip nila. Imbis na education, it's the other way around, di ba? So I think yun yung dapat na unang kailangan malaman is the proper way to know what sex is, proper sex education talaga. And more of a informative, on the side that information talaga. Doc, pause lang tayo saglit. Okay. Tuloy natin ang conversation right after this. Ngayon naman, pag-usapan natin yung kaya may natanong na kaninang misconception or myth. Let's talk about that after the break, Doc. Okay. O siya, dyan lamang po kayo. Enjoy nyo lang kung anong ginagawa ninyo, pero enjoy it in a good way. Magbabalik po ang Life Balance. Mabuhay! Nasa huling bahagi na po tayo ng ating conversation sa Life Balance. Kasama pa rin natin ang Makati Medical Center, the hospital with the heart, at si Doc Maricel ngayon. Doc, on our last part, this is one of my favorites actually sa every episode that I have, the myths and misconceptions that people have. Let's talk about it and let's help them understand kung mali o tama yung kanilang paniniwala. Doc, unahin ko na. Ay, hindi, may nagpapasingit pala ng tanong dito, Doc. Nag-phone in ata ito ng question sa atin. Nasabi niya kasi wala pang cure, pero meron na ba, Doc, na vaccines na ginagamit kasalukuyan o research that is being done that might be the cure na talaga, so to say, for HIV or advanced HIV? So marami na ang cure efforts, no? We call this cure efforts. Merong grupo talagang naghahanap ng posibleng solusyon na, yung mawala na yung HIV sa katawan ng taong merong HIV. So these are still in the early stages ng clinical trials. Hindi pa siya kumbaga for launching. Malayo pa. Oh. Yes. So it's more of the Doc, it's more of the sabihin natin nasa trial stages pa rin mo siya. Yes, Okay. yes. Nasa trial stages pa rin. Merong isa ngayong ginagawang clinical trial ng cure. Ngayon, may vaccine din na ni research. Ang vaccine kasi, yun yung imbis na mag-prep ka, inom ka ng tableta para hindi ka mahawa,
bakuna na lang, no? Para maski hindi mo makukuha talaga yung maski ma-expose ka, hindi mo makukuha yung HIV. But hindi rin yun ganun ka maganda pa yung resulta, so they're trying to fine-tune the vaccine. Okay. Ngayon, Doc, dako na ako sa mga misconceptions. Ano daw ang masasabi ninyo, Doc? Disclaimer, Doc, baka mamaya iba na tanong natin. So at least this is just a reminder na lang. Let's go back through it na lang para sa mga nakikinig at nakatutok ngayon pa lamang. Ano daw, Doc, ang masasabi ninyo sa paniniwala na ang HIV ay nakukuha sa gamit ng taong may sakit tulad ng kutsara, baso o tuwalya? Oo. So, sinabi ko na yan kanina, no? Na sa 3 pamamaraan mo lang makukuha yung HIV. Sexual contact, blood transfusion, at saka yung nanay na merong infection at matatransmit na sa bata. Wala nang iba. Yun lang. Okay. Sana malinaw yun. Tatak nyo. 3 lang naman yun eh. Yes. Not really that hard to remember. Kaya sana nailis na Siyempre, ninyo. ay meron pa pala sa breastfeeding. Oh, okay. Lalo na for the kids, no? Yeah. Sorry, Doc, bago ako bumalik, if you don't mind me, ano na yung how young is the, ano ba yung pinakabata na na-diagnose na ng HIV or advanced HIV? Yung mga pinanganak sa nanay na merong HIV. Talaga? Yes. Oh, okay. Na hindi na-diagnose. Kasi pwede naman ma-prevent yung pag-transfer sa bata, no? Kung nalaman yung nanay na merong infection nung nagbubuntis pa siya. Kasi bibigyan na siya kaagad nung antiretroviral drugs. Pero kung hindi nalaman at napanganak, meron pa ring solusyon yun. Inibigyan sila ng gamot kaagad. Okay. Pagkapanganak. So, ang pinakabata, syempre, yung 0, yung na-infect dahil nakuha sa nanay. At saka yung while in conception, di ba, Doc? Yes. Okay. So, meron din namang gamot yun. Pareho lang yung gamot nila. Okay. So, there's a lot of children now, globally, all over the world, who carry the disease until they're now in college, no? Na nakuha nila yung sakit nung sa nanay nila. Next naman, Doc, for our misconceptions, may ilan din daw po kasi na iniisip na ang HIV ay parating nakamamatay, nakatatak na kagad sa isip nila. Pwede daw bang mabuhay ng normal ang isang tao may HIV kung may tamang gamutan na gagawin? Tamang-tama. Pwedeng mabuhay. In fact, millions and millions of people around the world live with the disease. So, mas konti na ngayon ang namamatay dahil even if they have advanced disease, if they're given the medication, pwede nating mabawi yung immune system nila. Okay. So, they live normally with the disease. Kaya nga ang tawag natin sa kanila, people living with HIV. Ngayon naman, Doc, may iba daw na nagsasabi na kapag may HIV ka, agad-agad lumalabas ang sintomas, Doc. Ito, na-observe ko na, tulungan niya natin sila ulit intindihin, Doc, na kung ang sintomas ba ay lumalabas kaagad o hindi. So, merong tinatawag na acute retroviral illness. Ito ay nangyayari 1 buwan pagkatapos ng exposure. Para lang siyang ordinaryong flu o kaya parang dengue din. Yung basta may lagnat, lumalaki yung mga lymph node, tawag dito acute retroviral illness. Yun lang yung unang manifestation ng symptom na posible kang merong HIV. Ito ay, syempre, magsususpetsa ka kung merong kang risky behavior parang a month before that. Pagkatapos noon, quiet na. Halos wala ka nang nararamdaman hanggang nagkaroon na ng opportunistic infection kung hindi ka naggamot. Okay. Pero kung naggamot ka, wala ring nakikita hanggang habang buhay, habang nagagamot ka. Ngayon, Doc, para naman sa mga nakikinig na first time o nagkaroon ng one time lang, tinatawag nila na ba yun? Yung iba tinatawag pa doon na one night stand, kadalasan, may isang beses lang daw sila na sexual encounter, Doc. Akala nila pwede na kagad daw sila magkaroon ng HIV. What should be the right information or the right thing that kailangan nilang baunin in terms of dun sa mga isang beses nagkaroon ng sexual encounter? Tama, yun. Pwede ka rin magkaroon
kahit isang beses na magkaroon ka ng sexual encounter na unprotected. Aha. Hindi yun dapat maraming beses bago ka magkaroon ng mahawa, no? If a person na naka-sexual encounter ng tao na walang infection, mataas ang levels ng virus niya sa katawan, then a single sexual encounter can transmit the disease. Okay. Yeah. So, dapat tandaan natin yan. Actually, Doc, I have two more. In the interest of time, I have two more. Doc, ano po ba yung isang bagay na gusto ninyong i-share sa amin, sa ating lahat, na malamang tungkol to sa HIV or sa advanced HIV na madalas hindi pa alam ng kagaya namin, ng mga ordinary people who's listening or viewing us right now about the disease mismo? So, marami pa ang hindi alam about HIV because people refuse to educate themselves, no? So, madali na ngayon, hindi na excuse ngayon ang hindi mo alam dahil may Google. So may, kahit paano may good use din naman pala. Hindi lang basta yung Dr. Google na minsan self-diagnose, tas yun na. Pero Yeah. may good use naman din pala. Yes. Ayun. So, there should be no excuse not to know, no? And there's a lot of people whom you can ask. So kung meron kang relative or meron kang na iniisip mo at pinagsususpetsahan nyo na o kasama sa opisina na pinagsususpetsahan nyo, imbis na magbulong-bulong kayo, so you should assist or you should hold the hand of the person na ma-encourage magpa-test. Kasi kung meron sa kada namatay na taong may HIV, meron din tayong kasalanan dun. Meron tayong responsibilidad dun sa taong yun. Baka hindi natin siya nasabihan or hindi natin siya nasuportahan kasi itong taong to, productive person pa to. Nagtatrabaho, breadwinner, pwede siyang breadwinner ng family. So, sa bawat namatay na kasamahan mo na baka HIV ang kinamatayan, somehow, tanungin mo yung sarili mo, nakatulong ba ako sa kanya? So, yun lang yung kailangan natin as a community, as a society, to help, look out for the other, no? Kailangan magtulungan tayo. Ayun. It's more of really, sana lumabas din yung bayanihan spirit. Like kung paano tayo nagbabayanihan, tulungan yung kapwa natin sa mga sakuna. Sana pati sa sakit, tulungan natin yung bawat isa para maging healthy at safe tayo all the time. Tama, Doc? Yes. So, ayun. Doc, medyo nabitin na tayo sa oras but it was a very insightful and informative conversation that I hope, bukod sa akin na maraming natutunan, lahat na nakikinig at nakatutok sa atin ngayon, radyo or TV or online, sana may maibaon at makatulong sila not to give a bad stigma but to break the stigma and give this a whole new purpose na maging informative, helpful, and supportive tayo na magkaroon sila ng improved lifestyle and improved health din, di ba, Doc? Yes. So, yun. Doc, once again, maraming salamat po sa pagpapaunlak sa amin and I hope to have more conversations with you in the future episodes. Salamat po, Thank Doc. you, Daryl. Salamat din po, Doc. Mabuhay. Mabuhay! Gusto ko feel na may mabuhay. Kung naabutan niyo lang, Doc, yung kasama ko, mas mataas pa yung energy niya nun eh. But anyway, sa lahat po ng gusto mong mapuntahan si Doc, of course, Makati Medical Center, Doc, tama? At pwede rin kayong tumawag sa kanila for other information at services na meron sila. I-dial lamang ang 8888-8999. Ulitin ko po ang number para sa mga nakikinig sa radyo, 8888-8999. Available din ang kanilang website at social media accounts. Hanapin lamang ang Makati Medical Center. At natapos na naman ang isang oras ng ating pagsasama-sama upang tulungan ang bawat isa na magkaroon ng balanse sa ating buhay. Huwag kalimutan na saluhan kami everyday, lalo na Monday to Friday sa aming time slot. Mapapanood at mapapakinggan ang Life Balance 882 Metro and Mega Manila News FM regional stations sa DWIZ News TV, Aliw Channel 23 at sa ating social media platforms via live streaming. Thank you so much sa ating mga nakaagapay para magkaroon ng broadcast ngayong araw na ito. TOC Audio Tech TV Production, social media, at ang ating kasama sa studio maging si Sir Mark. Sir Mark, maraming salamat po. Of course, magkita-kita tayo bukas. Ako po si Daryl Justin at ito ang DWIZ Life Balance. Ops, dyan lang kayo. Next program, abangan sa DWIZ at Aliw Channel